Samantala, kaugnay pa rin po ng pagkakahuli sa mga pulis sa Taguig na sangkot umano sa kidnap for ransom. Makakausap po natin si NCRPO Chief Guillermo Eleazar. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Connie Season po ito. Yes, magandang hapon, Connie. Ganon din sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Opo, hihingi lamang po kami ng update sana dito po sa nangyaring enkwentro sa Taguig, no, sa pagitan po ng mga pulis. Ano ho ang update na dyan? Well, aresto nga natin yung tatlong pulis, yung team leader niyang si Otto, at Ramo, at pati na rin yung kasama niyang dalawang PO1. Nagresulta din actually ito sa pagkatawi during the encounter ni PO1 Gerardo Ancheta. Ngayon itong tatlong pulis na yun nasa pangalaga ng ating Taguig City Police Station. At kabilang sila actually isa Police Community Precinct 1. Ito po yung sa Western Bicutan. Dito po sa Taguig City Police Station. At dahil nga dito, pinarilig ko na lahat ng mga buong persa ng PCP-1. At sila ay ililipat natin sa Regional Headquarters Support Group sa Camp Bagong Diwa sa Bicutan at paglalagay tayo ng ibang munang mga personnel doon. Hindi natin sinasabi na lahat na rin mga involved, pero alam mo parang cancer yan. Tignan natin, imbestigahan natin dahil na talagang medyo nakapanlumo rin yung pangyari na itong apat na ito ay they were involved in rather extortion and kidnap for ransom kagabi sa dalawang separate incidents, isang 8:30 ng gabi at isang 2:30 ng madaling araw. At yun nga ang nagresulta sa entrapment operation nung yung isa ay pinakawalan para mag-produce ng pera, panghawak nila yung kanyang isang kasamahan upang ito nga ay makakuha ng pera dito sa itong mga pulis na ito. Sir, na-establish na ho ba natin gaano katagal na hong ginagawa ito ng grupo? Kasi napakababata pa rin ho itong mga pulis na ito, ano? Well, ako personally, Connie, tinimbisigan natin para ako naniniwala natin ng ginagawa yan. Kaya nga tayo nalalawagan sa ating mga kababayan na through our SMS hotline, ipag-ulat niyo po yung inyong mga naobserbahan, mga regular ng ating kapulisan. Siguro po napansin niyo for the past month, tuloy-tuloy po yung ating operation against Scalawags in uniform at bahagi ng internal cleansing na pinatutupad ng ating Chief Minister General Albayalde. At siguro yung dati po, inisip ng iba na ayaw nila mag-report dahil wala nangyayari, nakita niyo po kayo na yan ay aming ina-actionan. At ito po, hindi kami nangingiling na ito po ipasok ng publiko upang magbigay leksyon dito sa mga taong involved. At higit sa lahat ay, para po magsilbing warning din sa ibang kasamahan namin na ganyan din ang kanyang mangyari kung sila ay ganyan ang kanyang gagawing trabaho. At sana po ay tuloy-tuloy aming pagbigay ng cooperation support sa ating mga kabayan na hindi po natin ito ma-address kung hindi nyo i-report sa amin dahil importante po ang inyong kooperasyon sa mga bagay. Tama naman yun. At ito nga ho, mga PO1, PO2 ang involved, no? Can we say, sir, na ito na yung grupo na ito na talagang nandyan na yung kasama ni Mastermind o may tinitignan pa tayong maaaring nagma-mastermind para sa grupo nila? Iimbisigahan natin yan, Connie. Pero sa tingin ko kasi kanina, personally kong kinausap. Actually, yung mga tinatanong ko sa kanila, ano pa ba ang dapat gawin ng pulis at ng pamahalang ito para yung kagaya yung pulis, tumigil na. Dinopis ang sweldo, pinaalalahanan, kinakausap, ano ba dapat gawin? Pero ang sabi niya, sapat na daw yun, kaya lang talagang personal na. Kapag talagang ito siguro dating sanay na sa mabilis na pera. Pero ito po yung ating tinututugay-gayan, kaya nga po pinalakas natin ang ating counterintelligence upang mahanap natin itong mga kagaya ng mga pulis na ilan-ilan lang naman pero nakakasira talaga sa buong organisasyon. Yes, sir. At dahil kayo ho mismo nagsasabi na gusto nyo nga ho na may magsumbong pang iba kung sakasakali dahil tinitignan nyo na maaaring matagal na rin itong ginagawa ng grupo, ano po yung mismong kumbaga signature ng pagkaka-kidnap ng mga ito para alam ho nun na baka nga itong mga ito rin ang sangkot dun sa kanilang pong pagka-kidnap din o mga kamag-anak nila? Yes, actually itong mga to in the guise of operations against illegal activities or illegal drugs. So not necessarily mga involved sa droga pero may connection sa illegal na droga. Merong kamag-anak or associated sa ganun. So in the guise of operation, pupuntahan nila. So papasukin ng bahay. Kaya nga talagang kailangan na ibigay alam sa atin para ating ma-actionan. Pwede ko pong itin yung ating number na ito pong 0915-888-8181 at 0999-901-9444.
8181. Ito po pwede magpadala ng SMS messages, pwede magpadala ng picture and videos ng Viber. At ito po ay aming actionan. Hinihingi po namin ang inyong kooperasyon dahil ito po mga ganito, yung mga on the act na gumagawa ng irregularidad. Yan po ang dapat natin mahuli at turuan ng leksyon. Ito po, nangyari nga po doon sa pulis na yun. Opo. Opo. Sir, go ahead. Kasi gusto lang ho namin sanang paulit sa inyo yung numero para makapagtulungan po tayo, no, para dun sa mga gusto hong magsumbong sa inyo. Pwede ho natin ulitin, sir, para ma-flash po natin sa TV screen? Opo, 0915-888-8181. Yan po yung sa Globe. At sa Smart naman, 0999-901-8181. Alam niyo po, ito yung chilling effect na sinasabi natin sa illegal drugs. Talaga pong itong kagaya ng mga pulis ng mga tarantado, talaga pong hindi namin ito titigilan. At inaasahan po sana namin ang tulong natin mga kabayan para masubeto na natin itong mga ganitong klaseng pulis sa aming organisasyon. Okay. Sir, sa ibang topic naman po, kayo po ay naglunsad nitong PNP Clean Rider Campaign para masawata yung mga laganap na krimen, no? Ang involved po ay mga riding in tandem. Siguro, maaari ho bang, may mga grupo kasi syempre na nagrereklamo na naman kung paano ito ipapatupad. Para ho mas malinaw, pwede ho ba naming malaman paano nga ho ba ito? Opo, actually po ito, di ba? Meron tayong mga checkpoint operations kung saan sinecheck natin thoroughly itong mga dumadaang mga motorcycle. Kasi nga alam naman natin na maraming krimen na ang may kagawa ay motorcycle riding suspect. Ngayon, ang ginawa po natin, through voluntary basis at walang bayad para po sa mga ating mga kababayan, sa mga bawat police station po nationwide, pwede po magpa-register doon tatiling sakyan, pati yung mga dokumento, para ma-register po natin siya at malaman po kung ito po ay tinatawag nating mga roadworthy vehicle na merong registration LTO at may mga kompletong accessories at bibigyan po siya ng sticker. Ito pong sticker na ito ay ilalagay ng ating ng station, police station, at meron siyang maliit na sticker na serialized na nakalagay din po dun sa likuran ng ating pong lisensya. So pag meron pong ganyan, pag tumaan po sa checkpoint, hindi na siya dadaan pa sa matinding pagsusuri na kagaya ng nangyayari ngayon. But of course, pwede pa rin gawin mag-expect, pero ito po yung para pumasok sa division na meron kang decal, hindi ka na further check. So kaya po tutusin natin dito, ito ay para dun sa mga clean rider, palinis ng mga motorsiklo na nag-undergo na through pre-registration or pre-processing sa ating mga police station. Ulitin ko po, ito po ay voluntaryo at ito po ay libre. Libre at voluntaryo, oo. Sir, pero yung security features nito ba ay kine-question how? Dahil baka naman mabilis lang din daw kopyahin. Di baliwala lang din. Ano po, lahat naman pwedeng kopyahin pero may way naman kami para pumalaman din yun. Ang bottom line po dito, ito po isang intervention. Nabigyan natin ng pagkakataon. Anyhow, kung wala naman tayo nito, talagang sine-check naman ang mga sakyan natin. Pero kung meron dito, maiwasan po yung mga masusing pag-inspect pa during checkpoint operation. Sir, thank you very much po sa inyo pong ibinigay sa aming oras ngayong pong araw na ito sa Balitang Hali. Yes, maraming salamat po. Magandang tanghali. Magandang tanghali po. Yan naman si NCRPO Chief Guillermo Eliazar.